Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Friday, February 4, 2022. Maraming po salamat sa inyong patuloy na suporta. At kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button po dyan sa baba. Also, pa-click din po yung notification bell para malaman nyo po kung meron tayong mga bagong uploads for today or every day actually. Every day naman tayo nag-upload eh. And then, para malaman nyo rin kung may schedule tayo ng live. Please don't forget to like and share this live stream and yung ating po mga replays, no, share na rin po yan dahil malaking po tulong sa atin yan. Pa-follow na rin po tayo sa ating second channel, Coach Jared Interactive. Ayan, yung pag-decline ni BBM sa KBP. Pero bago natin puntahan yan, mga kaibigan, pag-usapan muna natin yung nangyari sa KBP. Kasi, it was interesting actually. Well, alam niyo naman, kapag sinabi kong interesting, kadalasan hindi maganda yun. Kapag sinabi kong interesting, kadalasan talaga hindi maganda yun, mga kaibigan. Kaya, summary na lang, summary. Panoorin natin yung mga ano ba yung question dito? Yung question dito is your 6 years. Ano ang iyong gagawin sa 6 na taon na ikaw ay magiging pangulo? At lahat sila nagsalita. May video sila lahat eh. So, unahin natin yung kay Calyodi. Si Calyodi, yan. So, nakapakinggan na si Calyodi. Magandang umaga sa inyong lahat at sa ating mga tagapanood. Ang unang gagawin ni Calyodi ay i-reorient ang ating sistema ng ekonomiya. Sa halip na unahin ang kapakanan ng mga negosyante, uunahin natin ang kapakanan ng kabuhayan at kagalingan ng ating mga mamayan. Dapat ay kabuhayan ng mga mamayan, hindi tubo. Pauna rin natin ang ating agrikultura at industriya. Hindi po pwede sa habang panahon, lahat ng ating pangailangan ay i-import natin. Kinakailangan natin mag-produce ng sarili nating pangailangan. Sa mga manggagawa, kinakailangan natin, bigyan natin ng empower sila. Payagan natin at palakasin natin ang unyon ng mga manggagawa. Ipatigil natin ang sistemang kontraktualisasyon sa magitan ng pagbuwag ng mga manpower agency. At itaas natin ang sahod ng mga manggagawa sa mga probinsya kapantay ng sahod sa Metro Manila. At yung ating mga MSME ay kinakailangan natin tulungan. Mag-aalat ang gobyerno ni Leody de Guzman ng 125 billion para sa... Pinapatayan ng mic. Ito kay Lenlen. Si Lenlen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa paglilingkod, malinaw po ang vision natin. Kapag ang gobyerno ay tapat, ito nakaangkla ang mga konkretong plano at plataforma natin para sa bansa. Una, angat buhay sa hanap buhay. Ibabalik natin ang sistema ang tao, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo at dadami ang trabaho. Sarap ng may notes. Ang industriyang Pilipino, mula maritime at shipbuilding, modernong agrikultura at pangingisda, manufacturing at climate industries, at higher value tech industries. Poprotektahan natin ang maliliit na negosyo at bibigyan sila ng access sa capital market. At tanggalin rin natin ang diskriminasyon. Kahit may edad ka na, anuman ang natapos mo, basta handa ka magbanat ng buto, karapatan mo magtrabaho. Pang-apat, pagtatag ng public employment program at pag-improve ng unemployment insurance program kung saan gobyerno mismo ang magbibigay ng trabaho sa iyo at sasaluhin ka sa oras na kailangan mo. Pangalawa, angat buhay sa pagkain. Pagtutuunan natin ng pansin Yung nagbabasa ka na nga lang, tapos wala ka pang video. Para pigilan ang stunting. Di ba? Ano ba? Nakaganyan ba yung papel sa mukha niya? Ang pagkain para matugunan ng malnutrisyon. Iuugnay natin ang nutrisyon sa mga outcome ng pang-edukasyon. I-institutionalize natin ang mga feeding programs sa mga paaralan at palalawakin at i-improve natin ang Pantawid Pamilya Pilipino program. Bububuin natin ang pinakamalaking public-private partnership kontra gutom. Mga food bank, kada barangay na suportado ng mga simbahan ng private sector. Nagpapasa ka na nga lang, nabulol ka pa. Para lahat may access sa sapat na pagkain. Papalakasin natin ang agrikultura, Ay, lalo na ang Len. local production para tuloy-tuloy ang kita ng mga magsasaka at mangingisda.
at sigurado ang food supply. Ay, Pangatlo, ang Len. buhay sa seguridad. Isusulong natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Tutugunan natin ang pangangailangan ng mga komunidad laban sa insurgency. I-operationalize ang lahat ng rekomendasyong inihain natin sa ICAN nung tayo ay co-chair para mas mabisa at holistic ang pagsugpo natin sa illegal na Oy, sabihin ipapasa natin Papalakasin yung natin ang ating listahan national natin sa defense DEA, at di ba? Sa ipagpapatuloy ang states. 100% ang support natin sa AFP modernization. Pang-apat, angat buhay sa kalusugan. Dahil buhay at kalusugan ng Pilipino ang nakataya, itataas natin ang budget para dito. Bawat rehiyon o probinsya may maayos na tertiary hospital. Pupunan natin Pupunan ang kakulangan sa hospital beds. Hospital beds para sa bansa. At ilalapit natin yung bed to population ratio sa mga karating bansa gaya ng Singapore at Vietnam. Susuportahan at ikakapacitate natin ang LGUs para makatugon agad sa mga pangangailangan pangkalusugan Grabe ng naman komunidad. to. Bawat barangay health unit may sapat na gamit, may nurse na may contact sa lisensyadong doktor, ambulansya, capacity At iba building pa. ng ating mga BHW. Malawakang suporta at benepisyo sa mga frontliners. Scholarships para mas dumami pa ang healthcare professionals. Tututukan din natin ang rollout ng universal healthcare. Sa healthcare. Babalik natin ang tiwala sa PhilHealth at palalakasin ang community-based healthcare sa mga barangay. Sarap Panlima, magbasa. buhay sa edukasyon. Kapag world-class ang training sa guro, world-class ang facility sa paaralan, world-class ang support and edukasyon, tiyak na world-class din ang estudyanteng Pilipino. Para maitaas natin ang kalidad ng edukasyon, itataas din Tataas natin ang budget. para dito. Gagawin natin 6% ang GDP, ang budget para sa pagpapahusay ng education system natin. Sa mga international learning assessment, panahon ng ipakita natin na handang makipagsabayan sa ibang bansa ang mga Ay, Pilipino nako. sa anumang larangan. Itataas natin ang mga test scores at performance sa mga mag-aaral, lalo na sa science, reading at math. Kailangan rin punan ang mga existing gaps na lalong lumitaw ngayong pandemya. Bawat guro dapat may sapat na training at sinusuportahan ng makatarungang sahod. Sa mga lugar naman na high risk, bawat bata dapat may gadget at internet para patuloy na makapag-aral kahit may pandemya. Angat sa pabahay. Para hindi na ulit sila malalagay sa panganib sa tuwing may sakit. Ipapasa natin na matagal nang nakimbin na ang relokasyon dapat nasa lungsod o malapit dito para accessible sa trabaho at mga serbisyo. Ipapatupad natin ang para kasama sa pagpaplano ng komunidad bago magsalungan ng anumang proyekto. Sa mga resettlement sites at sa mga proyektong pabahay sa ilalim nito, lilikha tayo ng mga pang-ekonomiyang gawain at Tiisin na natin itong 13 seconds. Pampito. Ay, walang substance. Walang Babawasan substance. ng greenhouse gas emissions. Alinsunod sa commitment natin sa COP26. Walang substance eh. Yung binabasa mo na nga lang, nabubulol ka pa. Sa bagay, minsan ako din naman, nabubulol ako pag nagbabasa. Pero, di naman ako tatakbong presidente ng Pilipinas eh. Di naman ako tatakbong presidente ng Pilipinas. Kaya, bahala kayo sa buhay niyo. Anyway, ito, si P. In fairness sa tapos niya. In fairness sa tapos niya. Naman. Kuratong Baleleng, Bobby Dacer. Ano ba? Yolanda, ano siya, 'di ba? Yung what do you call that? Audit ba 'yun? Audit czar ba siya o something? Basta ganun. Yolanda. Tapos nga, matagal siya naging senador. Ay, nako. Kayo na lang. Kayo na lang. Di ba siya yung nagsabi na wala rong corruption na naganap sa donasyon ng mga Yolanda? Sa mga donasyon na binigay ng Yolanda? Tapos kinlear niya si Mar Rojas sa corruption nung hindi natin alam kung saan napunta yung mga donasyon sa Yolanda. Galing.
Yun, no? Si Marojas yun, eh. Si Marojas, si Lacson yun, eh. Ayun, rehab czar ng Yolanda na wala namang silbi. Okay, Manny. Chill muna tayo mga kaibigan, ha. Pahinga muna tayo sa mga nakakainis. Dito muna tayo sa mga nakakatawa. Manny. Magandang Thank God. Okay. Last. Si Isko. Tara, makinig naman tayo sa artista. Mga kababayan and my fellow candidates and the Artista naman, artista. panel and the host. Ang ginawa po nating presentation starts with the current situation of the economic sectors, followed by proposed solution with At least ito si which Isko, kahit constitute nagbabasa, the, nagpakita 10-point naman siya. economic agenda of an Isko Moreno presidency. Number 1, housing. Ay, nako. Our solution, we will allot 1.3% of the GDP each year for housing, which with a target of 1 million building in 6 years, whether in-city vertical housing or horizontal housing, such as with what we did in Manila, or row houses for the countrysides, depending on the availability of land. 2, education. 4.3 of the GDP will be allocated to the education budget to improve student-teacher ratio, focusing on STEM, science, technology, engineering, and mathematics. 3, labor and employment. Help revive the MSMEs badly hit by the pandemic lockdowns. DTI, DOST, and DICT will be given a joint mission to support MSMEs to upgrade their business models and increase the loan pool from 1.5 billion to 30 billion pesos. We will also build more agro-industrial zones with modern technological facility. 4, health. Health is in a dismal state as shown by problems we encountered due Ay, to the pandemic. nako. Even if we move forward 11 trillion ng utang, ha? 11 trillion ng utang. Restriction, we need to prepare and upgrade our health Naiisip- facility. In the first 2 years, we will build 17 world-class regional hospitals, similar to what we did for the bagong hospital ng Manila. And PhilHealth will be better managed by financial experts. Barangay health centers will be upgraded, and salaries as well as security of tenure of medical personnel ensured. Mental health issues will be adequately addressed. The rule in the appointments of government, equity, diversity, and inclusiveness will be our guiding principle. We will promote social harmony, Pinoy pride, I've develop a heard all national this sense of before. belongingness, Panahon pa lang ni Pinoy, narinig ko yun lahat. and self-identity. 10, smart governance. We must make public data open, freely available and downloadable in user-friendly and digestible format. We will simplify government processes and do this through digital and automation, and review and amend existing outmoded laws and regulation. Lesser Hindi mo human trabaho yan, discretion, trabaho ng Congress yan. lesser corruption, naturally corruption will die. Smart, systematic governance is the key to curbing corruption. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Ibabalikan lang ko isang punto Also dito. through Magic Country, I Huwag ka mag-play. Saan na yun? Wait. Eto. Alam nyo mga kaibigan, nakwento ko na sa inyo to eh. Nakwento ko na sa inyo kung bakit sorry, hindi pala kung bakit. Nung 2012 hanggang 2011 hanggang 2016 bago pumasok si Duterte. Nag-work ako sa isang human resource consulting firm. At ang ginagawa namin primarily is meron kami mga kliyente, tapos tinutulungan namin sila na i-improve yung mga sistema nila sa loob. Yan. Ngayon mga kaibigan, kasama po sa mga nagiging kliyente namin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. In my experience, I was able to work with the Civil Service Commission, DENR, Supreme Court, ano ba ba?
NAMRIA, DOST, na yan, mga ahensya na yan. Ito pong mga salita ang ganito: meritocracy, equity, diversity, inclusion. 2011 ko pa naririnig yan, mga kaibigan. Kasama pa yan nung panahon ng daang matuwid na naging daang matuwad. Yung daang matuwid na naging daang matuwad. Ito na yun, mga kaibigan. Panahon pa yan yun. Panahon pa yan ito. Daang matuwid pa lang, meritocracy na yung pinag-uusapan. Daang matuwid pa lang, inclusion na. Competence, yan. Napag-usapan na namin lahat yan. Gumawa na kami ng competency matrix para sa CSC. Gumawa na kami ng mga iba't ibang klase ng assessment. Nagagamit ba? Hindi. Hindi. Diyos ko. Tigilan ako. Tsaka ba? Good governance. Sige, paano mo i-measure ang good governance using all of these indicators? Sige nga. How will you measure meritocracy? Paano mo i-measure yung national sense of belongingness? How will you measure yung championing peace and order? Political inclusion? Paano mo susukatin ang Pinoy pride? Sige nga. Alam niyo mga kaibigan, yun yung problema dito sa lahat na narinig ko. Puro mga bagay na gusto nating marinig. Paano mo sukatin yan? Sige, political inclusion, paano mo susukatin yan? Paano mo sukatin national sense of belongingness? Paano mo malalaman na isang bansa ay may national sense of belongingness? Lalo na to, national self-confidence, paano? Paano yung self-identity? Yung magkaroon ka nga lang ng iisang recipe para sa adobo, nag-away-away mga tao eh. Paano masusukat yan? Sige nga. How will you be objective? Paano magkakaroon ng objective measure yan? Self-confidence. Perception yan eh. Subjective yan. Sabihin, depende yan sa kung sinong nagde-define. National self-confidence, paano masasabi yan? Kapag nandoon ka sa ibang bansa, proud ka sabihin na Pilipino ako? Is that it? Paano mo susukatin yan? Paano mo gagawing numero yan? 25%, may 25% of Filipinos na nagsasabi proud sila maging Pilipino. Is that it? Grabe. Paano mo susukatin yan? Sige. Matanong ko lang. Tapos ito pa, may sisitahin din ako dito. 1.3 of GDP will be allotted to housing every year with an 11 trillion and still growing debt. Sinabi na nga rin kanina ni Isko parang nakalimutan niya, 63% ng 63% ng debt to GDP ratio. Sige, paano? Paano mo gagawin tong 1 million units? At least ito, numerical to, madali itong sukatin. O sige, pero paano mo gagawin yan? Oh, 4.3 education budget to GDP ratio. Paano mo, again, with an 11 trillion debt, train the workforce for jobs of the future. Paano? Ima-mandate mo? Is this, magkakaroon ka ng legislative, support? Paano mo gagawin yan? Upscaling ng teachers' competence. Paano? Gagawin mo rin yung sa Gagawin mo rin yung sa ginawa ni Trillanes? Mandatory? Create jobs. How will you do this? Mag-a-allot ka ng 1.5 to 30 billion for loans ng MSMEs. Walang problema dyan. Pero paano? Saan mo kukunin pondo niyan? Again, with an 11 trillion debt.
with an 11 trillion debt. Sabi ni Maxi, jobs. What do you call this? Foreign investments in 6 years. Maski nga itong create jobs, ang labo eh. Paano niya gagawin itong create jobs? Through foreign investments. O paano niya gagawin yung foreign investments? Nasaan? Nasaan ang foreign investments dito? PPP ang narinig ko, walang foreign investments. So how? Yan. Yan ang sinasabi ko. So paano? Paano? Wala. Alam nyo mga kaibigan, actually ito nga si Calyodi, may pangako to eh, ibibigay daw niya sa lahat ng demands ng NPA, ibibigay daw niya. Sabi niya. Tawa ko eh. Lahat daw ng demands ng NPA, ibibigay niya para matigil na raw yung gera na yan. Paala ka sa buhay mo. Eto, kay Lenny. Ibalik ang tiwala sa gobyerno para tuloy-tuloy ang pagdami ng trabaho. Paano mo sukatin yan? What does that mean? Anong ibig sabihin ng ibalik ang tiwala sa gobyerno? Paano? Transparency. How transparent? Nabalikan mo sa FOI bill. O tapos, ang tagal-tagal ng pinag-uusapan yung FOI na yan. Panahon pa ni inipit yan sa Senado. Panahon pa ni Panot. Kung si Panot na pinuno na ng mga liberal, walang nagawa. Ito pang si Leni Robredo, meron. Wala. Paano? Poprotektahan ng maliliit na negosyo. Paano? Wala eh. Ina talaga to eh. Ina talaga to. Mother of motherhood statements. PPP kontra gutom? Paano yan? Paano mo gagawin? Ano yan? Ano ibig sabihin ng PPP kontra gutom? Pigilan ang stunting at malnutrition. Okay. Pagkain lang ang solusyon dyan. Paano nga? Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan eh. Mother of motherhood statements talaga to si Leni Robredo. Si Lacson. Universal Healthcare Act, 260 billion. One hospital bed for every... Ano ba to? Parang ginawa niya dito. Ito yung maayos sa gobyerno niya. Implementation ng Universal Healthcare Act. One hospital bed for 800 population. So parang lumalabas, one hospital bed for every 2 or 3 barangays? Tama ba? Again, paano? Ito meron na to, 1 barangay, 1 health station, pero hindi efficient ang pag-implement niyan. Okay. Malalabo eh, walang mga paid internship program. Paano? Again, paano? Ito matindi to eh. Walang 300 plus billion annual average underspending. So, mga kaibigan, ulitin ko lang, ang tagal ng senador pala nito, ni Lacson. Kayun lang niya a-actionan to, yung 300 plus billion na annual underspending, ngayon lang niya a-actionan yan. Last term na nga to ni Kaya napilitang tumakbong pangulo to si Lacson kasi retiree na siya. Naka 3 terms na siya sa Senate. Tapos ngayon niya naisipan to, gawin to. Na walang 300 plus billion na underspending. Si Manny, may pag-uusapan pa ba natin si Manny? But anyway,
lang, na-curious lang ako, kaya pinakinggan ko yung mga yan. Actually, 1:30 na pala, nakadalawang oras na tayo. Dami kong daldal. Dami kong daldal. But anyway, actually, kaya ko lang pinakita sa inyo yan kasi nakaka-curious ako. At gusto kong, parang, okay, sige, fine. Kasi ito yung ito yung hindi pinuntahan ni Bongbong Marcos. Ito yung hindi pinuntahan ni Bongbong Marcos. And I think, mga kaibigan, kanina pinanood ko siya, I think that is the best thing that he has done today, itong araw na to. Walang kwenta talaga kasi. Alam niyo mga kaibigan, minsan, kapag may mga ganito, syempre minsan wala ka, parang, sige, papanoorin mo na lang dahil kailangan mong panoorin. Bawa, yung kay Lenny Robredo, yung kay Boy Abunda at Lenny Robredo, pinanood ko talaga yun. Pero, syempre kahit nakakainis siya panoorin, kailangan mong tiisin. Mga kaibigan. Kailangan mong tiisin. Yung sa DZRH, Lenny Robredo, pinanood ko rin yan. 2 oras yan. Kailangan mong tiisin. Mga kaibigan. Tinitiis ko talaga. Kasi baka namang may makuha ko dong substantial. Or baka may mabago sa pag-iisip ko, di ba? Kung hindi man ako maging botante ni Lenny or kung sino man itong mga whoever na to, kung hindi man ako maging botante, at the very least, may masabi ako maganda. Yun na lang, mga kaibigan. May masabi na lang akong maganda. Yun na lang. Kaso wala eh. Wala talaga. Sorry. Wala. Nga talaga. Wala. Ay, ang hirap nun ha. Imagine, 2 oras kang nanood dun sa DZRH. Panoorin mo talaga. Kasi kailangan may makuha ka eh. Pero wala talaga. Ewan ko bakit ganyan. But anyway, ito na nga, punta ngayon tayo sa kung bakit hindi raw pumunta si Bongbong kay what do you call this? Kay dito sa KBP. And I think it's a good idea. Alam mo, buti na lang talaga hindi siya nagpunta. Kasi, ang balita kanina, nagpunta siya sa interview naman ni Corina Sanchez. Yan. At naging maingay yan kanina. Okay? Naging maingay yan kanina. Actually, di nagpunta kay Corina, pinost ko yan sa aking Facebook page. Okay, marami nagwawala dito kanina sa Facebook. Actually, ang nangyari pa nga, for some weird reason, nung pinost ko siya, may lumabas dito na 2 pang pangalan with 2 other names. So I had to delete it. Dinelete ko kasi nakakaya naman doon sa 2 natag. Hindi ko alam ba't natag yung mga yun. Hindi ko alam ba't natag yung mga yun. Pero natag eh. So ito yun, dyan siya nagpunta. Okay, yan, yung pictures. Yan. Tapos meron pa yung kinakalat nila, yung and then dito yan. Yung nagluluto, ito yung kumalat. Yan. Yan yung pinakalat. Ngayon, mga kaibigan, so, pinaunlakan nga itong si Corina Sanchez ng interview. At to save herself from the bashers, ito po yung sinabi niya. Merong I think this is one of the members ng team ni Corina Sanchez. Yan. Nililinis sila naghuhugas kamay sila doon sa invitation. Okay? Sabi nila, ang nag-set daw noon, hindi pa rin set yung interview noong panahon na napag-uusapan daw yung sa KBP. Hindi pa rin nasa-set yung kay Corina. Tapos nagulat na lang daw sila na nag-confirm daw si BBM kay Corina
nung Wednesday Wednesday 12 noon. Tapos nag-cancel siya doon sa isa. Doon sa KBP. Ngayon, ang statement ito nga, hindi ko alam kung member ba to ng team ni Corina. Ang sabi, kung gusto talaga ni Marcos Jr. na dumalo sa KBP Forum, pwede namang mag-adjust ang mga bagay-bagay. Yan. Hugas kamay tayo dyan. Hugas kamay. Yan. Ang sabi, ito yung buong statement. Naging parte rin naman tayo ng production to know na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Maghihintay lang din naman si Corina ng ibibigay na oras at petsa sa kanila ng kampo ni Marcos Jr. para mag-shoot. Kung gusto talaga ni Marcos Jr. na dumalo sa KBP Forum, pwede namang mag-adjust ang mga bagay-bagay. Ang tanong ay bakit ayaw ni Marcos Jr. na makasama ang mga katunggali niya sa isang forum? Yan. Yan ngayon yung ano nila, yan ngayon yung hugas kamay nila. Kasi kaninang umaga, nag-trending yung cancel Corina. Yan. Nangyari yan kaninang umaga. #cancel Corina. So, siguro to save face or not save face. But, pero to wash their hands of whatever issue that happened. Sinabi nila na pwede namang ipamove si Corina, ganyan. Kasi pwede namang ganito, pwede namang ganyan. Yan, napag-uusapan naman daw yan. Alam niyo mga kaibigan, I have inside information. Na ito pong itong interview na to, ay November pa po yan sineset up. At actually, I have another inside information na yung invite ng KBP was only sent around the first week of, basta pagpasok na ng 2022, around the first or the second week of January. Inside information po yan. Hindi ko na sabihin kung sino. Pero inside information po yan. So, I also have information that yung calendar po ni BBM hanggang April, if I'm not mistaken, ay nakaset na. Nakaset na lahat yan. Nakaset na lahat yan. Yung interview niya hanggang April, if I'm not mistaken, ay nakaset na. Lang yan. Kung ano, in-interview ko si BBM eh. In and out lang siya sa interview ko eh. Nag-start kami alas 10 in punto. Ang schedule namin was 10 a.m. Pumasok siya sa StreamYard ko 9:58, 2 minutes bago nag-umpisa. And nung nagpapaalam na ako, nung nag-goodbye spiel na ako, bigla siyang umalis. Ganon ka-busy yung mama, mga kaibigan. Ganon ka-busy yung mama. So, I guess yung paghuhugas kamay dito ng grupo ni Corina Sanchez. Ano po 'yan? It is what it is. Hugas kamay. Dahil nga ayaw nilang madamay sa intriga diyan sa Ayun lang madamay sa intriga ng nangyayari na 'yan. Pero ito yung sa post ni Corina Sanchez kanina. Sabi, finally, the last of the 5 presidents. Nababasa niyo ba? Lapit ko. Ayan. Ayan. Post po ito ni Corina kanina. At ang sabi, finally, the last of the 5 presidentiables interviewed for a presidential special on Rated Corina this weekend, Bongbong Marcos. Sample questions I asked. You may swear to the 1987 Constitution if you win a departure from your father's 1973 Constitution. Mag-charter change ka ba? Yun ang isa sa mga tanong. Are you a dictator? Will your wife Lisa be anything like Imelda Marcos? Was history revised because of your trolls? Wow, trolls! Woot, woot! Anyway,
How much like your father's presidency will your presidency be if you win? Are you disqualifiable? Handa ka na? Handa ka na kapag nanalo ka, posible pa rin you are disqualified and Sara Duterte assumes presidency? More than one Marcos in government. Will you support anti-dynasty bills? Drugs. Do you do drugs? What will your policy be? What will be your policy on drugs and on corruption? Patikim lang yan. Lahat naman sinagot. Nagluto din kami ng pinakbet at bagnet Ilocos style. Nagutom tuloy ako. Parang gusto kong bagnet. The TV version will be much shorter, so manage your expectations. We couldn't get more time. So you must watch the complete unedited version in Rated Corina YouTube channel on Monday. To be clear, when we invited BBM, it was his team who chose the time and date. We had no choice. Okay. Again, manage your expectations. Tulad na sinabi niya dito kasi yung mapapanood natin bukas ay edited version. So mas maikli. Mas maikli. 1 PH sa Sunday, mas maikli rin. So aabangan ko na lang yung sa Lunes, yung unedited. Mga mas gusto ko yata yun. Mas gusto ko ata yun. So to be clear, when we invited, it was his team who chose the date and the time and date. We had no choice, sabi ni Corina. Again, going back sa atin pong na-imbestigahan, na pagtanong-tanungan, the invitation was sent November of 2021 pa. November of 2021 pa. At ayun. Yun po, mga kaibigan. So mga kaibigan, again, hugas kamay yan. Bakit sila naghuhugas kamay? We're talking about Corina Sanchez dito. We're talking about Corina Sanchez. And when we talk about Corina Sanchez, we're talking also the first things that come to mind is ABS-CBN. And equally, Mar Rojas. And remember, Rojas is from the Liberal Party. And the last name of BBM is Marcos. Ayan. Kaya nga mga kaibigan, tingnan nyo na lang yung tanong. Ay, may mga iba pa palang pictures. Ayan, tingnan nyo na lang yung mga tanong, mga kaibigan. Tingnan nyo yung mga tanong. Do you think may mga magtatanong ng ganito sa KBP? I don't think so. Oh. Sige nga. Kaya nga sabi ko sa post ko, out of the frying pan into the fire. Umalis ka nga sa kawali, laglag mo naman sa apoy. Di ba? Umalis ka sa kawali, ang bagsak mo sa apoy. And Corina Sanchez herself said, lahat naman sinagot. Ay, may info po ako dyan, Reg TV. Sabi ni Reg TV dito, Enmar is Liza's cousin. That's true, second degree. Second degree cousin. But I have information, mga kaibigan, na again, base po sa mga tanong-tanong natin sa mga iba't ibang tao, na Liza Araneta Marcos was not part of setting all of these things up. Hindi po siya parte sa
kung paano na-invite si Bongbong Marcos. Wala ho siyang kinalaman sa kung paano na-imbitahan at sa kumpirmasyon nitong imbitasyon ni Bongbong Marcos, ni Corina Sanchez pala, kay Bongbong Marcos. Wala siyang kinalaman dyan. I have it on on very, very reliable information. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung sino ang info. Siyempre. Ay, nako. But anyway, alam niyo, para sa akin, si KBP, hayaan niyo na siya. Hayaan niyo na siya. 5 minutes to explain your platform. Alam niyo, ang sabi ni ang sabi ni Professor Clarita Carlos, a very respectable professor from the University of the Philippines. And in my perspective, sa akin pong paniniwala, the most neutral political person in the Philippines right now. Pinaka-neutral, mga kaibigan. Tinitira niya si Duterte, tinitira niya yung mga liberal, tinitira niya si BBM. Lahat tinitira niya. So, sa palagay ko, mga kaibigan, si Professor Clarita Carlos is the most neutral of all people na political analyst ngayon dito sa Pilipinas. Ang sinabi po niya, bakit kayo nag-host ng forum kung saan ang ibibigay nyo ng oras sa mga bawat kandidato ay sobrang ikli? Kulang yan para maipaliwanag, number 1, yung kanilang plataforma, number 2, pati maimbestigahan yung kanilang karakter. Mas maganda kung sila ay merong hiwa-hiwalay na interview tulad ng ginawa ni Boy Abunda. Ganon. Ganon, mga kaibigan. So, ayan. I will base it on what she said. Yan just sinabi ni Professor Clarita Carlos. I agree with that. Imagine yung ginawa dito sa KBP, 5 minutes to explain your platform. It's not even enough. Actually, kapag pinapakinggan mo pa nga sila, parang napakahaba ng 5 minutes. Pero para sa kanila na nagsasalita dyan, napakaikli dyan. Ako nga, nakadalawang oras mahigit na ako eh. Hindi ko pa napapansin eh. Nakadalawang oras mahigit na ako eh. Kayo, hindi nyo pa ba napansin nyo ba? Nakadalawang oras kalahati na tayo. Yun ang sinasabi ko. Hindi pa ako tapos dun sa pangalawa kong topic. Oh. How much more? How much more for a political figure na nagpapaliwanag ng kanyang plataforma at nagpapakilala ng sarili niya sa mga botante? Kulang na kulang talaga yun. Kaya mga kaibigan, ito pong para sa akin ako lang naman, you feel free to disagree, and if you do, well, let's agree to disagree. Dahil para sa akin, itong interview ni Corina Sanchez will be much, much more beneficial kay Bongbong Marcos than KBP. Sabi ni Nilo Mendoza, mga trolls na lang daw gising sa oras na to. Bakit gising ka pa? Bakit gising ko? Troll ka ba? But anyway, going back. Mas beneficial to kay Bongbong Marcos kesa dyan sa KBP. Walang kwenta yung KBP na yan. Walang kwenta yan. 5 minutes? Diyos ko. 5 minutes to explain your platform? Oh my God. At yun din po yung sinabi ng ni Attorney Vic Rodriguez. No? Sabi niya, case to case siguro muna, tignan natin. If the program is for 1 hour and there are 5 invited guests, tagi ilang minuto sila. Can you honestly explain to the Filipino people
your stand and opinion on the problems in the West Philippine Sea, yung foreign policy and foreign relations ng bansa. May explain mo ba in 3 minutes sa na mauunawaan ng tao? Baka lalo lang malito ang tao. Yung drug problem, peace and order, yung economy, yung pandemic response, kaya ba nating ipaliwanag yan in 15 or even 30 minutes? Yan po ang sagot niya dyan sa mga nagtotroll ngayon kay BBM. Mas beneficial kay BBM to eh. Kung 3 oras yung usapan nila eh. Tapos ipapublicize ni Corina Sanchez ng live and unedited. Nakakuha ng 3 oras na exposure si BBM. Naipaliwanag pa niya yung kanyang persona. Naipaliwanag pa niya yung kanyang policy and platforms. Kung ikukumpara mo sa KBP na you only have 5 minutes to convince people na dapat kanilang iboto. Hindi, kasi itong mga to, si Lodi, si Lenny, si Ping, si Manny, si Isko, hindi sila strategic mag-isip. Sa kanila, kung ano yung ibibigay sa kanila ng media, kaagatin nila. Bakit? Kasi yun na lang ang meron sila eh. Si BBM, pumunta sa media o hindi, pag-uusapan. Hindi pumunta ng KBP, pinag-usapan. Kung pupunta yan ng KBP, pag-uusapan pa rin yan. Hindi pumunta ng KBP, nagpunta kay Corina Sanchez, pinag-usapan. Dinecline si Jessica Soho, pinag-usapan. So wala. Nga. Ay nako. Ganun talaga ang usapan, mga kaibigan. Ganun talaga. Justin Buhay, salamat sa super sticker. Wala eh. Ikaw yung hot topic eh. So, pag lahat ng galaw niya eh, pinag-uusapan eh. So mga kaibigan, good luck. Good luck. Good luck sa mga sa mga nag-aano diyan kay BBM. Lahat ng galaw niya ngayon pinag-uusapan. Pumunta man siya sa isang interviewer o hindi, pag-uusapan siya. Tinanggihan niya si KBP, pumunta siya kay Corina, tapos pumunta siya kay DZBB. Ganun katindi yan, mga kaibigan. Please don't forget to like, share, subscribe. Sa mga nasa abroad, God bless your day. Sa mga nasa Pilipinas, God bless your rest. Sa mga trolls, balik kayo bukas. Pag nandito kayo, more views. Okay, but anyway, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating live stream today. At God bless all of you, and I'll see all of you tomorrow 3 p.m. for our next Coach Jarrett Live. Right? Bye everyone, and I'll see you all tomorrow.